Good morning, everyone. Morning po. I'm Sister Erin Escobar, the New Blessing, Raw Ministry, and Ministry of Hope. For 3 years in the relationship with the Lord. Thank the Lord for this opportunity na makamahagi ko ang kadakilaan, pagmamahal at pagbibigkas ng Panginoon. Harap kayo naman, ang buhay ko ay nakaratay sa lalim ng karamdaman. Sa tingin mo ay wala ng pag-asa. At sa hukay ay wala. Ngunit nang ako'y matatagpuan ng Panginoon, ang lahat ay nagbago. Sa dating tingin, nag-iwanan. Salamat sa pagmamahal ng Panginoon at pagbigay ng buhay. At saya, kagalakan, kalakasan, at pag-asa. Na marapat may taas, may bahagi, mapurihan, sambahin, at paglingkuran. In Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you." Nung na-encounter ko ang Panginoon, naganap ito taong 1984. Tanda ko pa kung paano tumilos sa buhay ko ang Panginoon. Being at an early age of 15 years old, I was diagnosed taong 1978. SLE means Systemic Lupus Erythematosus, o mas kilala sa name na lupus. Naging sakit ito ng dating ex-president Ferdinand Marcos. Ito ay isang malalang autoimmune diseases kung saan inaatake ng immune system ang sariling nalulusog na cell at tissue ng body. Nagdudulot ito ng pamamaga at pinsala sa iba't ibang organ tulad ng balat, kasukasuan, kidney, puso at iba pang part ng body. Ito ay isang panghabang buhay na sakit na may panahong lumalala at may panahon na bumubuti. At kadalasan, nakaka-apekto sa kababaihan na edad 15 years old. Ang sintomas ito ay butterfly rashes na pantal-pantal na hugis paru-paro sa aking pisngi. Matinding pagod kahit nagpapahinga. Mapananakit ng joint, paninigas ng sobrang sakit, fever na paulit-ulit, mababa na sa akin ang 39 temperature. Kaya ilagay ako sa malamig na lugar, kahit nasa ICU, naka-isolate po ako. Madali akong mahawa sa mga pasyente. Walang malinaw na dahilan kung saan nagmumula ang napakataas na fever. At isa rin at ito rin ay sensitivity sa araw na lumalala kapag ako'y naarawan. Pananakit ng dibdib na kinakapos o hirap sa paghinga, pamamanas na asul o ang color nito, at ito po'y merong areata, alopecia sa falling hair, at moon face po dahil nakatake po ako ng steroid. 7 years po ako na nakatake ng steroid, 40 pieces a day. Ang pinakamababa lang yun. Nagtitake po ako ng to dahil po kasama pa, may mga kasama pang ibang meds. May kasamang maalox dahil iniingatan nila ang bituka ko. At huwag maapektuhan, ganun din ang kidney. Talagang iniingatan ng mga doktor ito. Sa panahon na ito ay nasa ilang beses na po, nasa private hospital po ako, sa St. Clair Hospital. Na-diagnose po ako ng meningitis. At sa UST Hospital naman po, ay na-diagnose po ako ng typhoid fever. Dahil po yung mga panahon na yan, kaya pang magbayad ng fee, ng doctor's fee o hospital bill. At every time na bumubuti po ako, meron po akong private nurse na kasama pag umuwi na ng bahay. Sa panahon na yan, ang family ko po at ang parents ko ay busy sa mga business nila sa kantin at sa mga kondo. At may office po sa Treasury Royal Bank na mga employee and staff ang kumakain doon. At ibang mga artista na under po kay Kichi Benedito sa Rojas Boulevard po to. Nag-stay dito lahat, kinukuha ang needs ko sa pagpapagamot at pang payment sa hospital ang
until one time, unti-unti na po ito na bankrupt. At nagtuloy-tuloy at nabenta na po ang bahay, lupa, sasakyan, ang lahat ng meron kami na wash out sa isang iglap. Wala na kaming choice sa hospital ng PGS na ako dinadala upang magpatuloy ng gamutan. Nagtsatsaga, nagtitiis sa pila sa emergency. Sa dami ng pasyente, dito po ako na-diagnose na meron akong lupus ayon sa mga test and laboratory na ginawa nila at nakita din ang lahat ng sintomas ng isang patient lupus. Sa loob ng 7 years, dito ko po na-experience ang ilang beses na 50-50 and for how many times din po ako unrevived. Ilang beses nasa ICU at kapag bumubuti naman nasa ward ako. Na-experience ko po ang malungkot na hindi na makalakad sa sobrang sakit ng mga joy. Binubuhat na po ako. At na-experience ko rin din po ang mabulag dahil sa sanhi po nito, nagkakomplikasyon po ako sa heart kung kaya ako ay nagtitake ng Lanoxin for heart failure. At dahil po dito, 2 times din po ako na emergency surgical procedure na tinatawag na cut-down surgery. Isa po sa UST at isa po sa PGH na hospital, magkaibang taon. Need gawin ito para ma-extend ang buhay ko. Nagkaroon din po ako ng memory loss o amnesia. Even my parents, family, hindi ko po sila kilala. Wala akong maalala totally. Tahimik at hindi nagsasalita. Na-experience ko rin po 5 times ng falling hair. Totally, walang buhok, kung kaya ako ay nakaturban to head cover. Na-experience ko din po yung times na yun, yung mga time nito, marami po ang mga sugat, ang buong katawan, ang mga paa ko, every time nasusugat, grabe lahat. Months ang tinatagal ko sa ospital dahil nagnanaknak, magamat, wala naman ako diabetes dahil kulang nga ako sa sugar. Yung mga antibiotic na nakapakataas ang dosage, lahat ibinadaan sa fluids sa swero. Dahil sa sobrang sakit, grabe ang hiyaw ko, nakakabulabog na ng buong ward ng hospital. Na-experience ko din po ang anxiety, depression, at yung takot na di mawari na walang dahilan. Na naging sanhi na itinatali na po ako sa bed dahil marami akong nakikita o bumugulo sa isip ko kung ano na ang ginagawa ko sa sarili ko. Until kinakailangan dalhin ako sa psychiatrist. Alamin ang kalagayan ko po. Every time po na umiigit, bumubuti, ay nagpapatuloy po ako sa pag-aaral. Sa loob ng 7 years, lahat ng klase ng paggagamot sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas ay sinubukan na at sa kagustuhan ng magulang ko na ako'y gumaling. Magkatawas, espiritista, mangkukulam, na sinasabi daw ako ay nakulam. Si Mang Kepeng na lang yata ang namin napuntahan. Sa loob din ng 7 years, na-experience ko din po ang mag-celebrate ng birthday, Valentine's, Christmas, New Year, name it, lahat ng occasion. Until 1983, 1984, dahil nga po na-wash out ang lahat ng merong ang family namin, wala na kaming matuluyan ng aking magulang. Kung kaya sa isang bangketa na lang kami nakatira ng parents ko. Dahil lahat po ng brother and sister ko ay may kanya-kanya na pong pamilya. Ako na lamang po ang naiwan sa aking magulang na yung mga time na yon sila ay matanda na. Dumating din po ang point na nagtempo ako ng suicide. Nasa tingin ko po ay pabigat na lamang po ako at wala na mangyayari sa buhay ko. At mabuti na lamang po nagising ang aking ina, nasasaksakin ko na yung sarili ko. But the Lord did not allow it.
Amen. Sabi niya po sa Philippians chapter 1 verse 6 na ang lahat na umpisahan niya ay tatapusin niya. Hindi pa Amen. tapos ang Lord sa akin. Amen. At may mga mission pa ako na dapat kong gagawin. Amen. May mga pagsubok na pinahintulutan ng Diyos na mangyari hindi para magdusa ako. Pinahintulutan niya mangyari ang mga pagsubok para lalo akong magtiwala na may magagawa ang Diyos sa buhay ko. 1984, nakatira na kami sa isang bangketa sa gilid ng pader ng kumpare ng kababayan ng aking ama. Tatlo lang kaming kasya doon. Na pinagtagpi-tagpi ng ama ko, ito ay matagpuan sa multinational village breakdown. Noong mga time na yon, kami ay maasa na lang sa mga bigay ng kapatid, relatives, friends at mga kapitbahay. Dumating din sa point na halos ipalimos na po ang gamot na iniinom ko at pagkain na kakainin namin. At madalas, yung mga time na yon, merong uwak na o rape na ginagamit ng Lord. Pero hindi pa namin alam yun. Yung mga bigay na yon ay provide na pala ng Lord. Sa kalayuan, ilang distansya lang po sa amin yung bahay ng sister ko na nakakilala na sa Panginoon. At sila yung mga worker na ng Comte Charismatic. Dahil sila ay may relasyon na sa Panginoon, ang first step na kanilang ginawa sa kanila, pinalipat nila kami sa kanilang bahay. Praise God. Kami ay binigyan ng isang room at sila ang ginamit ng Lord upang maka-attend po ako ng gawain ng Diyos. Every Saturday, meron po dito prayer meeting at ako'y nakakarinig na ng salita ng Diyos. Habang ako ay nakahiga sa folding bed dahil sa kadalahilanan na ako'y hindi ko makalakad. At nakikinig po naghahayag ng salita ng Diyos after ng prayer meeting. Ako ay kanilang pinipray over. Maraming pagtuturo ang pumukaw sa akin. In 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas upang makayanan ito at paraan upang malampasan ito. Amen. In James chapter 1 verse 2-4, magalak kayo kapag kayo'y tumaranas ng lahat ng iba't ibang pagsubok at dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. One time, sa prayer meeting ay may pagtuturo about tithing. About tithing. Nataon din po na meron pong nagabot sa akin ng 20 pesos nung time na yun. Meron pong word na tumino sa aking puso at isipan na aking pinanghahawakan na naging life verse ko hanggang ngayon. In John 15:7, ang mananatili sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anuman ng nais ninyo at matutupad ito para sa inyo. Thank you, Lord. Amen. Taitim akong nanalangin habang hawak ko yung 20 pesos. Ang sabi ko, Lord, binibigay ko ito ng buong puso. Di man malaki, ang nais ko'y makasunod sa iyo. Nais ko pong maglingkod sa iyo sa oras na ito. Isinusuko ko na po ang lahat sa iyo. At humingi din po ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Dalangin ko ang lubusang kagalingan at pagbabago sa aking buhay. Nais ko pong maglingkod until my last breath. Amen. Dito po nagsimulang kumilos ang Diyos sa buhay ko. Ang dating lungpo, muling nakalakad. Thank you. Amen. Ang dati pong punong-puno ng sugat na nagnanaknak, ngayon ay magaling na. Amen. Ang dating nabulag, ngayon ay nakakakita na. At ang dating humihinga, ang dating hindi makahinga, ngayon ay humihinga na malusog ang puso at punong-puno ng salita ng Diyos at pag-asa. Ang dating merong amnesia, nagliwanag ang isip, daan patungo sa Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Ang lahat ng papuri pasasalamat sa iyo, Panginoon. Nagpatuloy ako sa paglilingkod sa Panginoon. Umaattend ng Sunday service, Bible study, prayer meeting, at nag-outreach mission upang ibahagi ang life testimony.
Nabigyan ng pag-asa na ang Diyos natin ay buhay at tumutugon sa ating mga panalangin. Nasundan din po ito, kinausap po ako ng mga doctors at nurses sa PGH Hospital upang magbahagi ng kabutihan ng Diyos sa mga case na tulad ko po, na nawawala ng pag-asa at sometimes naisama din po ako sa isang convention sa FACC, ginawang lupus model. Lahat ng mga specialist dito po sa Pilipinas at iba't ibang bansa. Hindi pa po natapos ang ginawa ng Diyos sa buhay ko dahil gawin ko na po ang gumawa ng prayers o love letter sa ating Panginoon. Nanalangin po ako ng work upang di akong pabigat sa aking magulang. Ako po ay nakapag-work sa SM Makati at dahil maghapon po dito nakatayo, nag-pray po ako ng another work sa isang pharmaceutical. Nag-apply ako at ako'y na may natanggap. Praise God. Praise God. At muli akong nanalangin sa Panginoon. Bigyan ako ng life and power. Dito ko ako natagwas. Dito ko kami nakapagwas. Thank you, Lord. Ang prayer ko, bigyan ako ng life and power na mamahalin ako sa kabila ng aking pinagdaanan. At kahit sinabi ng doktor na hindi na po ako magkakaanak. Dahil hindi, sabi ko sa sarili ko, kung bibigyan ako ni Lord na kanyang life and power, ibig sabihin, papagpalain niya ako na magkakaanak ko. Pero tunay po ang pangako ng Diyos. Kami po ay nabiyaan ng 3 anak. Hindi isa at 3. Sabi nga po sa Lucas 1:37, lahat ay kaya ng ating Panginoon, manalig ka lang. Tunay at tapat ang nangako. Sa patuloy kong pagsunod sa Panginoon, mula po sa pagbibigay ng sentavo, 20 pesos, nagka-work, naging peso, ang peso po ay naging hundreds, ang hundreds po ay naging thousand, ang thousand to dollars. Ang position po ni Brother Soilo from OS, yung pinakamakabasagad ko, ay kataas ng pataas ang kanyang rank until narating niya ang pagiging isang ganap na kapitan. At ang daming nagko-commute papunta sa mga gawain ng Panginoon o nag-Sunday service ay nagkaroon ng second hand muna at along the way, binigyan ng brand new car. Noon. At nagamit ito sa mga kapatiran para madala sa ating gawain. Ang daming sa pangketa lang nakatira, ngayon inag-bless na ng Panginoon ng 4 na bahay at may 3 paupahan sa Sorrento at 2 lupa at isang farm. At isang building na may siyam na 6 studio tayo. Kami kaupahan sa kalaban. At ito pa, patuloy na nag-bless ang Lord dahil nakakapag-travel po ako local and Asian na libre po galing sa ating Panginoon. We honor God by visible faith and action. In Proverbs 3, chapter 3, verse 9. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya rin ay hulugan. When we put first, everything else will be aligned to receive His grace and blessing beyond measure for God as ultimate source, unlimited provider, faithful sustainer. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things will be added unto you. So God is faithful and can never outgive Him. Trust Him, magtiwala lang tayo. In Lucas 1:17, the 10 leprosy, ang isa ay bumalik upang magpasalamat mabuhay sa Panginoon. And I one of them. Very grateful and privileged to offering of the Lord to all to Lord, the God of glory. Ngayon, sa lakas ng buhay na binigay ng Diyos sa aming araw-araw, ako po ay part ng isang ministry sa simbahan ng Diyos dito sa Jesus County na ang paglilingkod ko ay puntahan ng mga kapatiran na nawawala, naliligaw, nanghihina, nanlalamig. At sila ay aming kaya na nagbalik sa Diyos. Tawag ko sa ministry ay Women's of Hope. Pagbibigay ng pag-asa na tatapusin niya ang kubuketohin niyang maganda hanggang sa muli niyang magdalangin. Lahat ng meron po kami ngayon
kapatawaran, kalusugan, kagalingan, kalakasan, at paglilingkod sa Kanya dahil biyaya